الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Okay. Mga kapatid sa pananampalataya, tayo'y mag-uumpisa naman po sa ating programa Ang Tuwid na Landas. Gusto kong batiin kayo ng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh at pagpalain nawa kayo ni Allah subhanahu wa ta'ala at lahat tayo po naway maging ligtas po tayo dito sa lumalaganap na pandemic. At gusto natin ipaabot sa inyo ang ating broadcast sa pamumuno po ng aming butihing presidente, Sheikh Muhammad Habib Al-Kulaki, at ang aming director ng Media Center, si Ustad Isa Javier, at kasama po ng ating mga technical engineers, at kasama ng ating mga duat po, kababayan at mga kalalakihan dito po sa Mercy Islamic Foundation, at sa lahat po ng nag-antabay sa atin, pinapaabot namin sa inyong pagbati at kasama kayo sa ating broadcast. At kasama kayo sa aming puso sa pagpapalaganap itong ating broadcast sa Tuwid na Landas. Ito'y mapapakinggan natin at mapapanood tuwing Miyerkules at saka Biyernes ng ating tuwing weekly po, sa weekly na napapanood natin, at meron tayong ibang mga broadcaster po na nagbo-broadcast po sila dito po sa Mensahe TV channel. So, inshallah ay magkakasama tayo. Ngayon po, ang pag-uusapan po natin ang mga issue na hanggang ngayon hindi tumitigil ang mga Kristiyano mismo nag-aaway-away. Nag-aaway-away tungkol kay Jesus. Na hindi sila napipigilan araw-araw kung yung susundan ng kanilang mga debate at debatihan sa mga grupo ng mga debatihan. At ngayon, masasabi natin na ang mga bagay na ito, bakit nila pinagdidebatihan ito? Puro naman sila naniniwala kay Jesus Christ na Diyos siya. At merong iisa lang akong kilala na hindi sila naniniwala na si Jesus Diyos, kundi isa lamang siyang sugo, bagkus si Jesucristo ay tagapagligtas din at Mesiyas ayon sa kanila nitong Iglesia ni Cristo. Now, ang kalaban naman ng Iglesia ni Cristo usually, itong ang dating daan, yung itinatag ni Ka Eli Soriano, At ito'y may mga programa si Ka Eli na ang kanyang pinatutungkulan ng programa na ito, number 1 talaga dito ay ang Iglesia ni Cristo. Gayon din, sa mga programa natin, merong mga born again na nagpo-programa. At sila pinatutunayan nila na si Jesus Christ ay Diyos. Nakikipagdebatehan din sila. Lalo na ngayon at may mga Muslim at lumalaban sa kanila ng debatehan na talagang hindi Diyos si Jesus Christ ayon sa kanilang naabot na kaalaman. At ngayon naman sa ating programa, ang programa natin, ang titulo nating programa, ang pagpapatuloy natin tungkol kay Jesus, ang katotohanan tungkol kay Jesus. Sino nga ba talaga si Jesus? Ito'y isang bagay na dapat natin matutunan. Ang sinabi sa banal na Quran tungkol kay Jesus na anak ni Maria, si Jesus na anak ni Maria ay pinadala, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sa Bani Israel. Ibig sabihin ng Bani dito ay bansa, nasyon ni Israel. Ngunit, sa kabilang dako naman, sa Biblia ay binanggit dito sa Mateo 15, versikulo 24, at si Jesus ay sumagot. Sabi niya, ako'y hindi ipinadala. Ako'y hindi isinugo sa ibang Bible. Sabi niya, kundi sa mga nawawalang tupa lamang ng bansa ni Israel ako'y pinadala. So mga kapatid, kung si Jesus ang pagsasalitain natin, siya'y pinadala lamang sa mga nawawalang tupa sa banay o kaya sa tribo ni Israel. So ang tribo ni Israel, mga kapatid, sa panahon na si Jesus ay nandiyan, sila ay kalat pa.
Hindi pa sila buo. Merong Sanhedrin at meron silang temple. At ang temple na ito na ginagamit nila, ang temple ng temple ni David. O tinatawag din natin na Temple of Solomon. So, doon sila at wala pa, ito pa ang tinatawag na Jerusalem. Para sa inyong kaalaman, ang temple na ito, ang tawag sa kanya ay Jerusalem. Napapaligiran ito siya ng wall. Hindi katulad ngayon na ang Jerusalem, napapaligiran din ito ng wall, pero hindi katulad ng dati, kundi mas malaki. At ginawa siyang city, no? Sa panahon ng ngayon. So noon, ang Jerusalem ay ang Temple of Solomon. So kung ikay bababa sa Jerusalem, sabi pa na sabi natin ng mga propeta na si Karaya, si Juan, at saka bumababa sila, pati si Maria, bumababa sila patungong Jerusalem, galing sa pinatawag nila sa kanilang tirahan. Nung araw ay hindi sila nakatira sa Jerusalem. So, kung titingnan natin, bababa pa sila mula sa kanilang lugar. Kung baga sa atin nung araw sa panahon natin ngayon ay barangay pa siya. Kakaunti pa ang mga tao nung araw na nakatira doon. So si Jesus ay lumabas si Jesus. Sa paniniwala sa Islam, sa paniniwala ng mga Kristiyano at iba't ibang sekta ng Kristyanismo, naniniwala tayo na si Jesus Christ nga ay ang Mesiyas. So ito'y hindi natin ipagkaila. Ang tawag sa kanya sa Islam, Isa al-Masih, Jesus the Christ. The Christ there is Messiah. No? At ang Christos na tinatawag dito, ang Christ, ay galing yan sa salitang Greek. At ginagamit din ito sa Latin, Cristo. Cristo. Jesus Christus. So, ngayon, sa paniniwalang ito, pinaniniwalaan din si Jesus na siya ay propeta. Pinaniniwalaan siya sa Islam na propeta, pinapaniwalaan siya sa Kristyanismo na siya ay propeta na pinadala ng Diyos. Sa Israel, naniniwala ang mga Kristiyano na sa Israel nga pinadala si Jesus. Ngunit, ay meron pong mga salita dyan sa Biblia na ginamit nila na si Jesus Christ ay pinadala sa buong mundo ayon sa kanilang paniniwala. So ngayon, si Jesus Christ, kung kilanlin natin, siya talaga ay anak ni Maria. Pinanganak ni Maria doon sa Bethlehem o kaya Bethlehem. Pinaniniwalaan ito pareho ng Islam at ng lahat ng mga relihiyon. At ang mga Hudyo, hindi siya pinapaniwalaan. Pero naniniwala sila na anak nga ito ni Maria, pero hindi siya pinaniniwalaan na siya ay sugo ng Diyos o kaya propeta ng Diyos na pinadala sa Bani Israel. Ayaw nilang maniwala, nineneglect nila, pero may alam sila na si Jesus nga ay totoong propeta, ngunit hindi lang nila tinatanggap sapagkat sabi ni Jesus na sila ang pumapatay ng mga propeta. No? Kanilang tinatakwil ang mga propeta at pinapatay nila. Actually, pinatay nila si propeta si Karaya. So ngayon, kung titingnan natin ng mabuti ang katotohanan tungkol kay Jesus, naniniwala ang mga Kristiyano na babalik muli si Jesus Christ. Pero sa paniniwalang ito ng mga Kristiyano, si Jesus Christ ay darating bilang isang Diyos, bilang isang judge. No? Ito ang paniniwala. So ngayon si Jesus ayon sa Islam, ang pagbabalik ni Jesus ay hindi bilang isang Diyos at hindi rin siya bilang isang propeta. Ngunit darating siya bilang isang leader na pinadala ng Diyos at magtataguyod siyang mag-govern ng mga natitirang mga tao na naniniwala sa Diyos at siya ang siyang mamumuno sa pakikipaglaban sa mga antikristo at siya ang papatay sa tunay na antikristo na tinatawag natin Ad-Dajjal.
Tinatawag yan siya sa Islam na Ad-Dajjal. Nung sinasabi natin na ang mga Muslim ay Antikristo, sabi nila, ang mga Kristiyano, sabi din nila, nagtatawagan sila na Antikristo sila. So ano ba talagang ibig sabihin ng Antikristo dito? The Antichrist. Remember that Jesus Christ said sa inyong Biblia, sa Mateo 24, versikulo 23, 24, 25, at 26. Nagbabala si Jesus. Sabi ni Jesus, mag-iingat kayo sapagkat darating ang bulaang Kristo at bulaang propeta. Inuulit siya, sabi ni Jesus Christ. Inuulit niya, magbantay kayo sapagkat darating ang Antikristo, ang bulaang Kristo at bulaang propeta. So, may condition. Anong sabi doon sa sabi ni Jesus? Kapag may dumating sa inyo, na magbabalita na sasabihin niya, nakita niya ang Kristo o ang Mesiyas doon sa disyerto. Huwag kayong pumunta. At nandun siya sa pangalawang palapag ng bundok. Huwag kayong maniniwala. Kaya sabi ni Jesus, huwag siyang puntahan at huwag siyang paniwalaan. Merong report diyan sa Acts of the Apostles. Sa Acts of the Apostles chapter 9, verses 3 to 7, mayroong report dito na nagbalita isang tao. Na nakita niya, nagbalita siya na nakita niya ang Kristo sa disyerto. At nagsalita sa kanya, Saulo, Saulo, bakit mo ako tinutuligsa? Hindi pa niya kilala kung sino yon, pero nakapagsabi siya, sino po kayo? At may naka-close parenthesis. Panginoon, yun pong interpolation. Nilagyan ng Panginoon, wala yang Panginoon. So nilagyan lang ng close and open parenthesis, nilagyan ng Panginoon. Saulo, Saulo, bakit mo ako tinutuligsa? At sa pagsagot niya, sino po kayo? Tingnan niya, ha? Anong logic? Sino po kayo? Hindi niya kilala. Panginoon, ba't mo tatawagin na Panginoon ang hindi mo kilala? Okay? Dapat magpapakilala siya kung Diyos siya o hindi. So, ngayon, o si Jesus daw yon, sabi pa ng mga writers. Kinukuha na nila ng si Jesus Christ daw yun. O, sabi niya, nag-report siya. Yung nakita niya na tao, sabi niya, sabi niya, ang aking mga kasamahan, kasi papunta sila ng Damascus. Kasama may mga kasamahan si Pablo. Sabi niya, ang aking mga kasamahan, narinig nila ang aking narinig. Ngunit hindi nila nakita ang aking nakita. So, ibig sabihin, hindi lahat sila nakakita, bagkus narinig nila. Sa pangalawang pagkakataon ng report ni Pablo sa iba, kanyang inulit ang report na ito na isang pangyayari lang. Ganon ulit, kwininto niya, kami ng aking mga kasamaan, papunta kami ng Damascus upang tuligsain ang mga tagasunod ni Jesus Christ, ni Jesu Kristo. Pagdating namin sa disyerto, may bumulagta sa amin na malaki ng liwanag mula sa langit. At ako ay napatira pa. Sa unang report, siya ay napatira pa. Ako'y napatira pa, sabi ni Pablo. At sinabi, Saulo, Saulo, bakit mo ako tinutuligsa? Ganon pa rin. Sino po kayo, Panginoon? So yun, may nakalagay na close and open and close parenthesis, nilagyan ng Panginoon para yun ay tinatawag na doctrinal interpolation. Dinadagdag sa loob ng Biblia para doktrinahan na ang tawag ni Pablo doon ay siya yaong Diyos o siya yaong Kristo. Nakita daw. Now, anong sabi niya? Ang aking mga kasamahan ay nakita nila ang aking nakita. Bagkus, hindi nila narinig ang aking narinig. Sa unang report niya,
sinabi niya ay kanyang narinig nila ang kanyang narinig. Ito sa Acts of the Apostles chapter 9 verses 4 to 11. 4 to 7. At saka sa report ng Acts of the Apostles chapter 22, yung sinasabi ko sa inyo ngayon, na pangalawang report ni Pablo, nasabi niya sa Acts of the Apostles chapter 22 verses 7 to 11, ang report ay, sabi niya, ang aking mga kasamahan ay nakita nila ang aking nakita, bagkus walang nakarinig sa kanila. Sa unang report, narinig, walang nakita. Sa pangalawang report niya, pero isang beses lang nangyari, nakwininto niya uli, nakita, bagkus hindi narinig. At sa pangatlong pagkakataon, una, napatira pa siya. Pangalawang report, napatira pa si Pablo. At sa pangatlong report, nagpunta siya sa isang kalaban dati niya at naging kaibigan niyang muli na leader. At pinuntahan niya at sinabi niya, binalita niya na kami ng aking mga kasamahan. Ito ay makikita natin sa Acts of the Apostles chapter 26, verses 14 and the following. Sabi ni Pablo, ganon din ang kwento, papunta kami ng Damascus upang tuligsain ang mga tagasunod ni Jesucristo. Sabi niya, kasama ko ang aking mga tauhan papunta roon. At bumulagta sa amin ang malakas na liwanag at kaming lahat ay napatira pa. Mga kapatid, ito po yung report ni Pablo. Nagtataka kayo sa isang pangyayari kung basahin mo ang tatlong report na ito ay nagkakalaban. Ang una, siya lang nagpatira pa. Pangalawa, siya lang ang napatira pa. Sa pangatlo, sila ng lahat ang napatira pa. Ano ba talaga ang totoo? Ito'y mga bagay-bagay kung talagang salita ng Diyos, ang salita ni Pablo, na kwento ni Pablo sa kanyang buhay. Totoo ba ito? Alin dito ang totoo? Mamimili na lang tayo. Ang lahat ba na ito'y totoo? So, ibig sabihin, parang mayroong tatlong tasa. Itinao mo tatlong tasa, nilagyan mo siya ng na ipapahanap. Alin dyan ang totoong may laman. So, baka itong magamit mong isa, hindi totoo. Baka itong magamit yung isa, hindi totoo. Kung bubuksan mo lahat, ayan, meron. Kaya sa report na ito, ay merong paglalaban-laban. So, ito isang bagay na dapat lagyan natin ng pansin. Anong tawag ni Jesus? Ang makakita sa Mesiyas sa disyerto, yaon ang Antikristo, kaya bulaang propeta. You see? Anong report ni Pablo sa mga apostoles? Nakita niya si Jesus sa disyerto. At ang makakita sa disyerto, sa Mesiyas, yaon ang Antikristo. Maaring gawa-gawa ito ni Pablo para paniwalaan siya ng mga tao na may connection nga siya kay Jesucristo. So ito'y isang bagay na dapat nating pansinin ng mabuti. Si Pablo nga ba ay totoong propeta ng Diyos o bulaang propeta? Ang magsasabi po ay ang mga pangyayari at ang babala ni Jesus kung sino ang Antikristo at bulaang propeta. Sabihin na natin si Pablo ay propeta, pero bulaan niya propeta. Siya ngayon ang nagpapaliwanag, ang nagsabi at nagsulat mula sa kanyang opinion at pastoral letter at kanyang mga muni-muni na si Jesus ay Diyos.
You see? Si Jesus ay Diyos. Siya ang nagpalakas na si Jesus ay Diyos na pagtuturo. Pero tingnan mo, basahin mo ang kanyang mga kasulatan. So mga kapatid, mag-isip-isip tayo tungkol sa mga bagay na ito. Susiin natin ang kanyang mga sulat. Hindi yung maniwala na lang tayo sa report at mga doktrinal na kinuha sa mga words of Paul. Samantalang ang tao na ito, Roma 3:7 sinasabi niya, kung sa aking pagsisinungaling, alang-alang lamang sa ikaliligtas, sabi niya, sa karagdagang ikaluwalhati ng Diyos, bakit niyo ako parurusahan bilang isang makasalanan? Ang pagsisinungaling sa 10 Commandments ay pinagbabawal at malaking kaparusahan kapag ikay sumaksi ng kasinungalingan. At siya dito ay nagsisinungaling. At ang mga pagsisinungaling niya ay ito'y kinagagalit ng mga Hudyo laban sa kanya. Hindi siya nahuli sapagkat nakipagkaibigan si Pablo sa mga Romano at takot ang mga Hudyo sa mga Romano. So, sa panahon ni Jesus, walang Pablo. At sa panahon ni Pablo, walang Jesus. Kaya paano mo makonsider daw na salita ng Diyos ang salita ni Pablo na siyang nagpapalaki at nagpoprotekta sa Trinitarian belief at pinalalaki na si Jesus Christ nga at ang Diyos ay iisa. Ngayon, itong si Pablo, kung babasahin mo ng mabuti, sa 2 Corinthians chapter 12 verse 7, sabi ni Pablo ay ganito, dapat lamang na magdiwang ako at magmalaki dahil maraming revelasyon na dumating sa akin. At ito'y naging tinik sa aking buhay, naging mensahero ako ni Satanas. Inaangkin ni Pablo, naging mensahero siya ni Satanas. Ginagamit siya ni Shaitan o ni Satanas. Itong patunay ni Pablo. So isang bagay na dapat nating pagmuni-munihin ng katuruan ba ni Pablo ay mula sa Diyos. At merong mga taong sumulat, pero maraming scholar ang hindi tumatanggap ng mga pastoral letter ni Pablo ay para lamang yan sa mga basbat at mga opinion niya at kanyang mga advices sa mga simbahan o sa mga grupo, sa mga iglesia ng Corinthians, sa iglesia ng Thessalonian, sa iglesia ng mga iba't ibang lugar na o mga taga-Roma na nandiyan dyan sinulat ni Pablo. Tingnan mo lang yung isang turo ni Pablo, ha? Pagkatapos niyang sabihin ng kanyang pagsisinungaling ay nakakapagbigay ng karagdagan kaluwalhatian sa Diyos. Bakit daw siya parurusahan? At sa verse 8, ano sinabi niya? Kaya gawin natin ang masama. Kung ang niyat nito or ang intention nito o sabi niya, ang papupuntahan nito ay mabuti. Ibig sabihin, kung ang iyong sadya ay mabuti, okay lang kay Pablo. Kahit masama ang iyong pamamaraan. Ibig sabihin, magnakaw tayo, magsinungaling, lahat kasi pwede, pero ang sadya natin ay kabutihan. The end cannot justify the means. Ito'y prinsipyo pang universal principles na the ends cannot justify the means. Hindi magkakaroon ng justice ang pamamaraan doon sa iyong sadya. Dahil ang pamamaraan ng sadya ay isang pagtulis, katulad ng tinatawag natin ng Robin Hood, tutulisin nila yung mayayaman at ipapakain sa mga pobre. Ang sadya ay mabuti. Sisirain nila yung mga
mga crops, kukunin nila ang mga ito, ang mga harvest ng mga mayaman at papamigay nila ito sa mga pobre. Papakain nila sa mga pobre ito. This is Robin Hood. Yan ang gusto ni Pablo. Approve ito ng ginawang mga pelikula ng Robin Hood sapagkat ito'y umaayon sa katuruan ni Pablo. So, sabi ni Pablo, ulitin ko, gawin natin ang kasamaan kung ang kanyang sadya ay kabutihan. Isang nagtuturo, ikay kung totoo kang propeta, kung totoo kang tagasunod ni Jesus Christ, hindi mangyayaring ituturo mo ang mga ganito. At i-advise mo ang mga ganito. Saan niya in-advise? Sa mga taga-Roma. Sa simbahan ng Roma. Kanino? Sa Church of Rome. Nakakahiya. Sila pa naman ang pinagmamalaki ng Roman Catholic Church na yon ang pagsimula ng Church of Christ. So kaya nga, ang paniniwala nila na hanggang ngayon ay si Jesus Christ ang nagtayo ng kanilang simbahan, ng kanilang paniniwala, ng kanilang relihiyon. At itinatag kay Pedro at ang taga kay Pedro hanggang ngayon ay dala-dala nila. Sa totoo lang, naghiwalay sila ng mga Old Catholic. Yung mga Old Catholic, naghiwalay sila. Kaya nag-separate ang Katoliko. Hanggang ngayon nga, kung titingnan natin, sino ba ang tunay na founder ng Katoliko? Ang tunay na founder ng Katoliko ay si Constantine. Saan kinuha ni Constantine ang kanyang authority para magtatag siya ng religion? At sabi niya ay ang ating relihiyon simula ngayon noong year 312, kanyang diniklara na ang religion natin ay Catholic. Hindi pa Roman ang nakalagay doon kasi nagkaroon ng Roman Catholic ng paghihiwalay. Yung tinatawag natin ang schism ng simbahan. At pagkatapos, ang Katoliko at ang paggugobyerno ng Rome ay iisa lang noong araw. Napakalakas. May mga sundalo. Sasakupin nilang, gusto nilang sakupin. Kaya lumakas ang Kristyanismo sa pamamagitan ng pananakop. So mga kapatid, isang bagay na hindi nagturo si Jesucristo ng ganung pamamaraan na sakupin ang isang bansa sa pamamagitan ng espada at ang hindi magpabinyag sa kanila ay kanilang papatayin. Yun ang nangyari sa atin nang dumating si Magellan at napatay siya ni Lapu-Lapu at bumalik uli sila. Si Legazpi ang nagpatuloy sa mission niya dito sa Philippines, dito sa Maharlika at pagkatapos ng masakop na nila ito ay pinangalanan itong Pilipinas ayon sa kanila in honor of King Philip of Spain. Kaya naging Pilipinas ito ang tawag sa atin. Naging Pilipino tayo. Ayon lamang sa kagustuhan ng mga Kastila at dapat lang natin isaalang-alang na tayo'y mga Maharlikans. At hindi tayo mga Pilipino. Pero sa kalaunan at naging tradisyon na lang, ang tawag sa atin ay tinatawag na tayong mga Pilipino. Masakit man sa ating puso na hindi tayo mga Pilipino. Hindi naman natin ino-honor si King Philip sapagkat isa siyang traidor. Nasakupin ang isang bansa, kukunin ang yaman nito at dadalhin sa kanila. At ang masakop na, mag-iiwan sila ng batas. At ang batas na iniwan nila sa atin, tayo'y mag-aaway-away. No? Yan ang iniwan sa atin. May dumating na naman na ibang bansa at ganoon din ang pananakop nila sa atin. Bininta nila tayo sa Amerikano. Kung hindi ako nagkamali, mga 16 million. Nag-mock-battle sila sa Manila Bay. At kunwari natalo ang mga Kastila at umalis. At mga Amerikano na ang pumalit sa atin. Na sumakop sa atin. So, mga kapatid,
sa pananampalataya at mga kapwa ko Pilipino, mag-isip-isip tayo ng mabuti. Ito ba ang itinuro ni Jesucristo? Pananakop. So si Jesus Christ, anong sabi niya? Sa inyong Bible mismo, ako'y hindi ipinadala maliban lamang sa mga nawawalang tupa sa bahay ni Israel. At nagsabi si Jesus diyan sa Gospel ni Lucas, huwag kayong pumunta sa mga hintil, huwag kayong pumunta sa mga Samaritano. Bakit? Sapagkat ang anak ng tao, sabi niya, ang anak ay pinadala lamang sa banay o bani Israel. Sa Israel. So kaya ganun ang mga pangyayari. So, mga kapatid at mga kaibigan, mga kababayan, bigyan natin ng pansin ang mga bagay na ito na si Jesus Christ ay hindi nagturo ng ganong pamamaraan na ang pagpapalaganap ng salita ng Diyos ay manakop. Dapat doon nanakop sila kung gusto nila sa Israel mismo. At dahil hindi nila kinaya at hindi si Jesus tinanggap doon, nagpatuloy sila sa kanilang simbahan. Nagpatuloy sila sa kanilang grupo. Bagkus, ang grupo nila, lumikha si Constantine ng relihiyon at ginawa nilang Kristiyano. At gayon, noong 312, mababasa natin yan sa libro na Concise History of the Church, written by Father Hoffman, a German priest. So, at hindi pa noon, diniklara na si Jesus Christ ay Diyos. Gayon din naman, nagpatawag, sinumon ni Constantine ang mga bishops, Bishop of Alexandria, mga bishop na sa paligid, Bishop of Egypt, ang mga bishop sa mga palibot, at archbishop, at kanilang sinumon at nag-eleksyon. Sabi niya, mag-eleksyon tayo, ating butuhan na si Jesus Christ ay Diyos. Sa pagpupumili ni Constantine, ayaw ng mga bishops bumuto na si Jesus ay Diyos. Ay paano naging Diyos si Jesucristo? Ayon kay Constantine, pinakulong niya ang mga bishops. Nung mapakulong niya ang mga obispo, pinagutuman niya ito sa prisuhan at binulag niya ito sa pamamagitan ng nagbabagang magbakal at inilapit sa kanilang mga mata para masunog ang membrane ng kanilang mga mata at hindi na sila makakita. At yun ang dahilan ng kanilang ikinamatay sa loob ng bilangguan. At nagtatag si Constantine, nagpautos siya na si Jesus Kristo ay pasamba. Nagdanak ang dugo at hindi ito isinulat ng simbahang Katoliko. Sila ang nagkontrol. Kung baga sa atin sila nagkontrol ng mga kasulatan. Sa noon, nagdanak ang dugo sa Greco-Roman Empire sa pagpatanggap na si Jesus Christ ay Diyos. Hanggang sa naging tradisyon, lumao ng panahon at natanggap na ng mga tao na si Jesus Christ ay Diyos. In place of Mitra. Sino si Mitra? Ang pinaniniwalaan nilang Diyos, na anak ng Diyos, the only begotten Son, kundi itong si Mitras. Itong si Mitras ay anak ng araw daw, Diyos araw nila. Maraming sikta sila ng mga planeta ang ginawa nilang mga Diyos. Sa Jupiter, si Mercury, si Saturn, at ang mga ito ay sila yaong paniniwala ng kanya-kanyang mga sekta na ama ni Mitra. Sabi ng mga paniniwala ng sekta ng mga Saturnilya, si Mitras ang kanyang ama ay si Saturn. Sa paniniwala ng mga ng sumasamba kay Jupiter as Diyos nila, si Mitras daw ang kanyang anak ni Jupiter. Sabi naman ng iba, si Mercury, ang tatay ni Mitras.
So yung mga Diyos nila, at sa si Deus, ang pinakamalaking Diyos, ay pinaniniwalaan nila na yan nga talaga ang tatay ni Mitras, hindi yung Diyos araw, kundi si Zeus. Ang tawag ninyo ay Zeus. Hindi, wala namang Zeus eh. Ang basa niyan is Deus. Zeus. Kaya ang basa natin sa Latin ay Deus sa Latin, pamamaraan ng pagbasa. Ito isang bagay na dapat natin matutunan. Saan nanggaling ang ating mga pananampalataya, Kristyanismo? Ito ay nanggaling po sa mga pagano. Kaya ang design ng Trinity is a paganic design of the doctrine of Trinity. Sa panahon na yon, ng year 325, na nadeklara na pinaumpisa na si Jesus Christ ay dapat sambahin. By force, hindi by faith. Kaya ang ginawa ni Constantine, si Athanasius, na kanyang ginawang leader para gumawa ng doktrina, ay ginawa niyang bishop dahil wala nang bishop. Siyang nag-ordain maging bishop na walang connection ang kanyang ordination sa mga apostolate. Wala na. Ngunit, may mga lugar na ang mga Katoliko na mayroon pang connection doon sa mga apostolate na tinatawag natin yung mga Orthodox. Nung paghiwalay ng Katoliko Orthodox at na Katoliko na Romano, ay noon paghihiwalay lang nila. At ang tawag sa bandang huli ng isa na umalis sa lugar nila, sa Rome, ay ang mga Orthodox. Ng ibang lugar sila. No? At ang nagpaiwan ay ang mga nasakupan ng Rome. Ayon, pinapatay ni Constantine ang mga bishops na naiwan doon. At inordin niya si Athanasius na maging bishop, at dyan nanggaling ang mga Katoliko sa ngayon. Na nagmamalaki na sila nga daw ay galing kay Jesus. Mga kapatid, alamin ninyo ang history. Kasi ang Googles ngayon, kinukontrol nila ang Googles. May kumukontrol sa Google sapagkat hindi ko na rin hinahanap ko yun sa Googles. Yung pinaka lumang-luma na Bible, hindi na lumalabas. Itinatago, inaalis nila doon. Nakipagkaisa sila, ayaw ko kung sino kumukontrol nito. Wala na. The oldest Bible, the oldest manuscript, hindi mo na makikita sa Google. Bakit? Itatago nila ito para hindi mabisto ang pinanggalingan ng Bible. So, ang ginagamit nila sa pagpapahalaga, sa pagpapatunay na Diyos si Jesus, ay ang Biblia. Ang Biblia. Pero hindi nga lang mapatunayan na talagang salita ng Diyos ang mga ito, sapagkat walang mga title dati itong mga gospel. So ang patunay dito na dapat malaman natin kung Diyos nga ba si Jesus o hindi, magpapatunay sana sa bibig mismo ni Jesus na siya magsasabi na ako ay Diyos, simbahin ninyo ako. Sambahin ninyo ako. Pero wala kang bersikulo na makikita, kundi si Pablo ang nagpalaganap. Nagpagpapatunay na si Pablo o na si Jesus ay Diyos at saka sa mga sulat nila dyan sa Acts of the Apostles. Pero nagsulat sila pero hindi nila tinatanggap lahat ang turo ng mga pangyayari. Dahil sa turo ng kanya-kanyang doktrina ng simbahan, binabaliwala ang ibang mga bersikulo ng Biblia. Hindi ito binabasa. Pili-pili. Saan ipinadala si Jesus? Sa Bani Israel. Ano sabi niya sa kay Juan? John 3:16, pinadala daw si Jesus sa buong sangkatauhan. Nang sino mang maniwala sa kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi siya mamamatay, bagkus siya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Totoo ba ito? Doktrina lamang. Totoo ba ito o doktrina lamang? Saan ito natagpuan ni Juan? So, tingnan natin yung kanyang muni-muni ni Juan.
Saan na kinuha ni Juan, itong Juan 1:1, na sabi niya, sa simula ay ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos. At ang salita ay Diyos. Saan niya nakuha ito? Wala pa si Juan, wala pa si Jesus. Existing na ang mga salita na ito. Si Plato, sa literature niya, mababasa mo ito. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Ito'y imagination ng isang poet, isang sabihin na natin na manunulat. At ayon sa kanyang opinion, na ang Diyos ay ganoon daw. At ayun ang kinopya at nilagay sa Bible para gawing isang palatandaan na totoo nga na Diyos si Jesus. Kasama na siya ng Diyos. Tingnan mo nga. Talaga bang si Juan ang sumulat ito? Wala pong title dito, kaya ang ginawa according to John. Hindi Ebanghelyo ni Juan, kundi Ebanghelyo ayon kay Juan. Chismis ang labas ng kasulatan. So ito'y mga chismis ayon kay Lucas, ayon kay Marcos, ayon kay Mateo. At hindi pa magtugma yung genealogy ng pinanggalingan ni Jesus Christ kay Lucas at saka kay Mateo. So, anong masasabi natin ito by? Masasabi natin salita nga ng Diyos. Ito'y may mga debate na nangyayari ngayon at mga nangyari na. Si Sheikh Madidat, ang dami niyang mga pastor, pare, nakadebate niya. Patunayan lang na ang Bible ba na ginagamit sa pagpatunay na Diyos si Jesucristo, ito ba'y salita ng Diyos? At pagkatapos another debate na ginawa niya, sa kanilang lahat uli, ay is Jesus Christ God? Diyos nga ba talaga si Jesucristo? At kailanman hindi sila nanalo sa debate. Is the Bible God's Word? But hindi panoorin ng mga magagaling na mga scholars at komentaryuhan nila ito. Ayaw nilang panoorin. Bakit? Tatamaan sila. No? Ayaw nilang palakin at palawigin at kanilang komentaryuhan sapagkat pag pinanood mo ang totoong debate, ayon, iiba ka na ng landas. Aalis ka na sa iyong relihiyon. Hahanapin mo yung landas ng mga propeta. Dahil ang mga propeta ay hindi nagturo ng kahit isa man sa kanila ay Diyos. Kahit si Jesus ay hindi nagturo na Diyos siya. Walang bersikulo na mababasa. Yan ang katotohanan tungkol kay Jesus. Mismong Gospel of Mary. Bakit hindi isinali sa Bible? Nanay na yun ni Jesus at magsasalita siya ng katotohanan. Bakit hindi siya isinali? Sapagkat lalabas ang katotohanan na walang declaration si Jesus Christ na Diyos nga siya. Na minsan ay hindi narinig ni Mariam o ni Maria na nagdeklara si Jesus Christ na Diyos siya. Dati, for sale yan siya. Mabibili sa Gospel of Mary. Ngayon, wala ka nang makikita, pinagbawal na ibenta ito. The Gospel of Mary Magdalene, meron. The Gospel of Nicodemus, the Gospel of Joseph Arimathea, the Gospel of Thomas, the Gospel of Peter. Nasaan ang mga Gospel na ito? Ba't noon, binibenta nila sa National Bookstore? Bakit ngayon hindi na? Sapagkat marami ng mga critics na nagbasa nito. At ayaw nilang magbenta na muli. And the Gospel of Barnabas, hindi nila isinali sa Bible. Bakit? Ang daming mga gospel ay hindi isinali. At sinong authority na may nasabihin natin na siyang may authority, bakit hindi kinanonize? Kinontrol ito ng mga Roma.
Kinontrol ito ng mga Romano. Kaya kailan nabuo ang Biblia, tinawag siyang Biblia? Nahirapan sila. May nag-arrange nito, si Tertullian Arrangement. Pero hindi makatotohanan ang kanyang pagkaano sa Biblia. Ang pinili niya lang ay 73 books, 73 scrolls. At ang mga Protestant, ang pinili nila ay 66. At kailan ito naging Biblia na tinawag na Bible? Sa 14th century lang po. 12th century, not 14th century. 12th century lang po nangyari ito. Na tinawag siyang Biblia. Kung nag-iisang libro, Biblion. Pag maraming libro, Biblia. Sa Latin, Bibliae. At ang singular niya, Biblios. So maraming libro, Bibliae sa Latin, at Biblia sa Greek. So, mga kapatid, ito'y bagay na dapat malaman at alamin pa natin. Kayong mga naghahangad ng katotohanan, mag-research kayo. Kinakailangan gamitin natin ang ating sentido komon. Hindi sunod-sunuran lamang sa mga tradisyon. Sapagkat ang mga tradisyon na ito ng bawat simbahan, gusto nilang maangkin nila kayo sapagkat meron silang 10% na makukuha sa inyo. Tatakutin kayo ng 10%. Ngunit ang 10% na ito'y nakapumapatay at nagpapagutom. Baka akala nyo lang mabuti ang 10%. Halimbawa, sa panahon ng mga Hudyo, naging balo ang isang misis. Ang naiwan lang ng kanyang mister ay isang baka. Ang isang baka na ito, doon lang kumukuha sila ng gatas. At namatay yung anak ng baka. At doon kumukuha sila ng kakainin nila araw-araw, na ibibinta nila yung ibang gatas at ibibili nila ng harina at gagawin nilang kubos ng kanilang gagawin nilang bread. At ang iba namang gatas gagawin nilang keso. Patitigasin nila ito. At ang gatas naman na iba, yun ang kanilang iinumin sa mga bata. Ay kung 8 bata, meron siyang naiwan. Ngayon darating ang taga-gobyerno. Ang mga Hudyo. Sabi niya, nasaan niya ang 10% nito? So ngayon wala kang maibigay dahil kulang pa sa inumin ng mga kakainin ng mga anak mo. Ngayon babalik siya para katayin ang iyong baka at i-divide ito sa 10. At ang ika-10 ay kukunin nila at iwan sa inyo ang siyam. At pagkatapos, saan kayo kukuha ng kakainin? Iinumin na gatas ng mga bata. Wala na. Ganon ang 10%. Ikamamatay at lalong magiging pobre ang mga tao. Ngunit pagdating ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang kanya itinuro is only 2.5% ang kukunin. Pag maabot mo yaong hangganan na meron ka sa 85, kung magkaroon kang matira ng iyong iyong pera na 82.5 grams of gold ang halaga niya. Pero aywan ko sa atin ngayon kung magkano ang halaga na yun. Sa kanilang panahon ay ang gold ay napakamahal. So ngayon kukuhanan mo siya ng 2.5% lamang. Pag umabot doon ang natira mong pera sa loob ng 1 taon, kukuhanan lang siya ng 2.5%. At ikaw mismo ang magbibigay nito sa mga pobre. Hindi ang government ang kukuha nito. Ikaw magbibigay at papamudmod dito sa pobre at uunahin mo yung kapitbahay mo na kapatid mo o kaya mga kapitbahay mo bago ka lumabas sa lugar na mamigay ka ng iyong 2.5%. Ipamigay mo sa iyong sa community. Saan ka nakatira? So mga kapatid, sa Islam kung titingnan mo ng mabuti, sa pagkilala sa tunay na relihiyon ay religion mismo ng Diyos. Ngayon nagtayo sila ng iba't ibang religion.
na hindi nagkakaisa. Puro Jesus Christ ang nakalagay. Ano ang patutuo ni Jesucristo sa bawat religion na ito? Okay? Anong patutuo nila? Halimbawa, pagdating ni Jesus Christ, sino yung pupuntahan ni Jesus? Sino yung pupuntahan sa kanila ni Jesucristo? Sa mga nag-aangkin na sila'y makakristo, na sila'y talagang minamahal nila si Jesus Christ. Talaga nga bang mahal ninyo si Jesus Christ o namimira lang kayo? Nagtatag kayo ng panibagong relihiyon para sumipsip ng pera ng mga tao. So ang relihiyon ay naging pera-pera. Dito sa Islam, hindi. Yun lang sinasabi, 2.5% ikaw mismo magbibigay. Sapagkat ito ang turo ng Islam at si Jesus ay sumusunod sa ganitong pamamaraan at hindi siya nagturo ng 10%. Ang turo ng 10% ay turo yan ni Pablo. At pinalalabas niya ito na galing sa Diyos ang kanyang turo. Mga kapatid, mag-isip-isip po tayo ng mabuti. Kaya nag-aaway ang dalawang relihiyon ng ADD at saka Iglesia ni Cristo, nagbibirahan ng mga tao. Para saan? Para sa kanilang income. At bubulahin ang mga tao para sumama sa kanila. Magiging malaya ka kung ikay Muslim. Ikaw na ang pupunta sa masjid kung gusto mo. O kaya sa bahay ka mananalangin at magdasal. Pero gagawin mo ang pamamaraan ng pagdarasal at itinuturo ni Propeta Muhammad SAW na pumunta ka sa masjid sa pagsimba. Ganon din ang ginawa ni Jesus doon. Kasama ng kanyang training niya sa kanyang mga apostolis, pumupunta sila sa templo at magsamba. Ang mga kababaihan ay sa bahay. Ginagawa na ito noon ni Jesus Christ at ang mga propeta na ang kababaihan ay sa bahay lamang magsimba. Ang kalalakihan ay sa simbahan ng malaki. Ganon ang ginawa ni Jesus Christ sa kanyang mga disciples. Trinining niya sila na maghugas bago sila magsamba. At iniwan nila ang kanilang mga sandalyas at kanilang sinamba ang Diyos na si Allah subhanahu wa ta'ala at pagkatapos sila iniwan nila ang kanilang mga kagamitan na sumamba sila doon sa templo. Ipinakita ni Jesus ang buhay ng isang tunay na Muslim. Nang ibig sabihin ang Muslim ang taong masunurin at sumusunod lamang sa kalooban ng Diyos. Kaya ngayon sabi ni Jesus sa Gethsemane, hindi ang aking kalooban ang masusunod, kundi ang sa iyong kalooban. Yan ang sinabi niya sa Diyos. Kaya hindi kalooban ni Jesus, wala siyang karapatan. Kundi kung ano lang ang iutos ng Diyos sa kanya, yun lang ang kanyang gagawin. Juan 12, versikulo 49. Sabi niya, I can do nothing on my own self, but He, the God who sent me, gave me the commandment what to say and what to speak. Wala siyang karapatan na gumawa ng mga utos, kundi kung ano lamang ang dikta ng Diyos sa kanya, yun lamang ang kanyang gagawin. Because He is the servant of God, He is a messenger, at hindi siya Diyos na dumating. Sa kanyang pagbabalik, kanino? Sa Roman Catholic Church ba siya pupunta? Sa Seventh-day Adventist? Sa Jesus Christ Miracles? Kay Kibuloy? Jesus the name above all names? Kay Ecleo? Sa Iglesia ni Cristo? Sa Evangelical Church? Sa Independent Church of the Philippines? Iglesia Pilipina? Independiente? Saan pa? At sa mga born again, kanino darating si Jesus Christ? Mga kapatid, sino sa inyo ang darating ni Jesus Christ? Sa araw ng paghuhukom, pag ginunaw na ng Diyos ang mundo, nangamatay na tayo at tayo uudlot na para sabi ng Propeta Muhammad SAW, na uudlot tayo na parang mga kabuti, parang mga tanim. Sa muling pagkabuhay, pagtunog ng pakakak ng trumpeta ni Israfil. At bawat isa sa atin ay pipila sa kanya-kanyang propeta. Sa panahon ni David,
lahat pipila kay David. Sa panahon ni Solomon, lahat pipila kay Solomon. Sa panahon ni Jesus, lahat ay pipila kay Jesus. At dito mangyayari yung sinabi ni Jesus. At sasabihin ninyo sa akin, Panginoon, Panginoon, nakagawa ko ng maraming milagro sa iyong pangalan. Ngunit ang sasabihin ko, sabi ni Jesus, lumayo kayo, lumayas kayo mga Satanas. Satanas ang tawag niya sa kanila na nakagawa ng mga milagro. Bakit? Sapagkat ang miracle nila ay hindi mula kay Jesus, mula kay Satanas. Hindi siya nagturo na ipangalandakan ng pagpasikat ng kanilang mga miracles. Sapagkat ang miracles po ay binibigay lamang sa mga propeta. Ang kanilang mga ginagawa ay mga black magic at saka mga hypnotismo para magkapera. Ang dami ng mga nahuli sa Amerika na mga fake, na mga preachers, namimira lang. Mga kapatid, mag-iingat po tayo sa mga bulaang Kristo, sapagkat darating talagang bulaang Kristo na totoo. Si Dajjal. At ang kampo niya ay mga Gog at Magog. At Gog at Magog. So, mga kapatid, ito isang bagay na aral na dapat nating bigyan ng pansin sa buhay natin. Kaya, piliin natin ang tamang landas, ang matuwid na landas. At ang kanyaya namin sa inyo, alamin ninyo ang Islam. Ano ba ang katuruan ng Islam? Ito naman ay pinapahayag naman namin at meron kaming mga kasamahan na nagtuturo sila sa kaugalian ng Islam. Anong tinuturo sa Islam? Yung pagiging isang Muslim. Pag naging Muslim ka na, hindi ka tinuturuan na maging terorista. Tinuturuan ka na maging mapagmahal at peaceful. Nag-o-organize ka ng community na kung saan merong kapayapaan at nakikipagtulungan ka para maging mapayapa ang buong paligid. At hindi dito nagtuturo sa Islam ng katulad ng sinasabi natin ng terrorism. Kung meron man mga nag-o-organize na tao, dala lamang yan ang kanilang mga limitasyon. Sapagkat kung titingnan natin, hindi naman ang mga Muslim lang, makikitaan mong gumagawa ng terorismo. Laganap sa atin mula sa Luzon hanggang dito sa Mindanao, ang ginagawa na terorismo ng mga taong nagpapanggap na mga Kristiyano daw sila at ang pinapatay din nila mga Kristiyano din. Tingnan nyo. Yun po ba ang tinuro ni Jesucristo? At ang mga namumuno sa mga ito ay mga pari din, sumusuklay sa kanila. Kaya nababasa mo sa dyaryo, mapapakinggan mo sa television, sa mga report. So mga brothers and sisters, sana malaman natin ang buong katotohanan na si Jesus Christ ay isang tunay na Muslim. At kanyang sinasasusunod ating utingkayin at hanapin natin ang pagdating ni Propeta Muhammad SAW ayon sa Biblia. Na merong mga record na nagpapatunay na siya ay pinag-uusapan na sa Bible. Na inshallah, sa susunod na ating muling pagkikita at sa ating programa, sana masundan niyo ito at maraming salamat po sa mga nanood, sa lahat na nagantabay at mag-share nito. Sana i-share po natin ito sa ating mga kapatid, sa ating sa ating pamilya mismo, nang marinig din nila ito. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Sa ngalan po ng Mercy Islamic Foundation, sa pamumuno mo naming presidente si Sheikh Muhammad Habib Al-Kulaki at sa aming Director ng Media Center si Ustad Isa Javier at sa ating pamunuan ng mga brothers natin ng mga engineers at sa ating kasamahang mga duat, mga babae at mga lalaki, kami po ay namamaalam pansamantala sa inyo dito sa ang matuwid na landas ng inyong lingkod na si Brother Abdullah bin Andrade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.